Sunday na ulit. And during these challenging times, talaga namang makakatulong ang pagiging madiskarte sa kusina. Kaya naman huwag nang magpahuli dahil tuturuan ko kayong mag-S, F, R, G. As in sear, fry, roast and grill. For real! Kailangan nagsisizzle siya. Naririnig mo yung naglalaban yung init, mantika, at saka yung ingredient na nilagay mo doon sa iyong pan. Pork, chicken or fish? Hindi mo kailangang mamili. Ngayong Sunday cheat day, let's eat meat all the way with our different kinds of protein dishes. Magpakabusog sa overload na kainan at kwentuhan. Kasama ang business and real-life partners na sina Kiana Reeves at Scott Lomboy. Mag-business partner kami and partners in life. Wow. For life, ayaw mo? Parang ayaw mo eh. Yummy! At si Cheska Fausto, pwede na rin mag-asawa? Siguradong hindi kayo magsasawa sa kanyang signature pamana recipe na dinuguan con gata. Pag ito talaga masarap, yung luto ko, pwede na talagang mag-asawa. Ano ka dyan? Healthy ulam for kids na pasok sa 100 piso. Yan at iba pang tipid tips, tutukan sa Fresh Farm Facts. So, Food Explorers, nagbabalik ang inyong television course kung saan tuturuan natin kayo ng basics ng pagluluto para mas mapalakas pa ang inyong mga weekend warrior games. So let's start. Farm to Tables Cooking 101. So, generally speaking, there are two methods na ginagamit sa pagluluto. Merong dry heat method, meron namang wet heat method. So, umpisa natin yung ating dry heat. Kung saan, meron kayong mainit na source or yung apoy or kung gagamit kayo ng oven. And then, either small layer of fat or yung buong environment ang nagluluto sa kanya. Yun basically yung pagkakaiba kumpara sa wet. Kung saan, literal, basa, may tubig or broth na ginagamit para maluto yung inyong ingredient. First up, dry heat method natin, let's discuss searing. Searing is essentially ingredient, cooking tool, in this case yung pan, may kaunting oil, ilalapat mo ngayon doon at yung reaction na yon would cause what we call Maillard reaction or yung tinatawag nating browning kung saan nagkakaroon ng parang crust, yung parang pinaka ilalim or yung surface na nakasampal doon sa ating pan. We have here our fish fillet. Lightly season lang natin to. Both sides. Salt and pepper. Kailangan dito yung pan is medyo mainit. Hindi siya yung super piping hot because number one, we are using a very delicate piece of ingredient. So medyo dapat controlled yung temperature. And then nakikita natin yung white smoke na yan. That's an indication na ready na yung ating pan para sa ating oil. More or less mga 2 tablespoons ng oil. Konting-konti lang yung oil. And then we will sear. Ilalapat na natin yung ating fish sa ating mainit na pan. Another important aspect when you're searing is that sound. Kailangan nagsisizzle siya. Naririnig mo yung naglalaban yung init, mantika, at saka yung ingredient na nilagay mo doon sa iyong pan. And that right there is the browning that I'm after. Yan, nakikita ninyo yan. And that's it for our cooking method number 1, dry heat method, searing. Cooking method number 2, frying. Okay, so frying is essentially cooking your protein or your ingredient sa fat. Pero may dalawang klase ng frying. We will start with shallow frying. So pag konti yung oil, that's technically searing. Kapag medyo mas maraming oil, kunyari halos kalahati nung ingredient na ipiprito mo, ganun kataas yung oil mo,
That's shallow frying. So we have our pan. Preheated na rin yan. We have here brown butter o yung mantikilya na pinainit, hiniwalay yung milk solids. Let's add in our brown butter. And we have here our chicken breast. Just gonna make it simple. Salt and pepper lang ito. Some tips, of course, when you're doing frying as a cooking technique, importante po na yung inyong ipiprito ay as dry as possible. So, kadalasan yan, pinapat dry natin ng kitchen towel. Or kung pwede ninyong ilagay sa strainer or rack para mag-drip yung mga excess moisture, ginagawa rin namin yon. Yan, kung makikita ninyo, hindi totally submerged yung ating protein sa cooking oil or dun sa ating brown butter. Flip lang natin. So ito na yung ating shallow fried chicken breast. For our next frying method, meron tayong deep frying. Same as shallow frying, medyo higher temperature yung kailangan natin dito. Ang pagkakaiba lang niya is of course the amount of oil. Well, mas mataas din yung temperature na hinihingi nito. Normally, it would be best if you fry things at around 170 to 190 degrees Celsius. So dahil deep fry na yung kailangan natin, mag-a-add lang ako ng oil doon sa ating brown butter. Again, that's the reason why ganyan yung kulay ng ating oil is because we are using yung ating ghee or brown butter. So yun, nakikita natin, totally submerged yung ating protein doon sa ating hot oil. So of course, kapag magde-deep fry ka, what you're really looking for is yung golden brown color. Next up, roasting. Roasting is another dry heat method kung saan radiant heat yung nagluluto doon sa iyong ingredient. Examples niyan is, of course, oven, lechon kung saan may uling sa baba. Kadalasan kapag sinabi nating oven roasting, so yung environment sa loob ng ating oven is punong-puno ng mainit na hangin na siyang nagluluto doon sa iyong ingredient. So for roasting, what better way to use as an example yung ating roasted chicken? I would want to season yung outside. Rub lang natin yan. And of course, sa loob, don't forget to put in salt or seasoning inside the carcass. Pepper, of course. We have our garlic. So we're just going to secure yung ating chicken. There are different techniques that you can use in trussing or tying your chicken. Ako personally, ganito lang yung pinakagusto ko. Magkakadikit lang sila. So once na na-secure na natin yung ating chicken, pwede na natin ipasok sa oven. So ngayon naka-preheat yung oven natin ng 400 degrees Fahrenheit. So inililapat ko siya doon sa parang parilya, again, para mas maganda yung circulation nung dry heat na natatrap sa loob ng oven. So after natin mailagay yung ating chicken, ibababa ko na yung temperature to 350 degrees. Siguro bibigyan ko to ng mga around 45 minutes. Saka ko ika-crank ulit para makuha natin yung browning na hinahabol natin. And then finally, yung last cooking method natin under dry heat is grilling and broiling. Alright? So let me just explain yung main differences. Grilling is basically yung heat source mo nasa ilalim, hindi yan pan. Kailangan nakarektang tumatama
yung init doon sa iyong ingredient. So pag grilling, that means nasa baba yung heat source natin. Pag broiling, siya naman yung nasa taas. Kadalasan yan sa restaurants, pinanggagalingan yan or ginagamit dyan is yung tool or equipment na salamander. So this time, grilling naman yung ating focus. So we have here our uling. Kung meron kayong ihawan, definitely, I'm sure hindi ito yung usual na setup na meron kayo. Pero ang pinaka-importante dyan is yung uling or apoy nasa ilalim. So we have our pork. Lagyan lang natin to ng soy sauce. And of course, paminta. And doon sa ating uling, syempre, na may parilya sa taas, doon natin igigrill. So lulutuin lang natin to, and then we'll finish the batch. Oras na para sa Fresh Farm Facts. Sumangguni sa atin si Reyes Pineda para malaman kung paano nga ba gumagawa ng simpleng gravy. Tulad ng mga niluto na natin dito sa Farm to Table, ganito lang yan, Food Explorer. Ang sekreto sa pinakamasarap na gravy ay ang paggamit sa oju o yung katas ng pinaglutuan mo. Once you have the juices or yung oju nga, you thicken it with roux. Season it with soy sauce or oyster sauce or W sauce, pepper, lagyan mo rin ng cream yan or whatever preference you have. And that's it. Simple, pero solid talaga. Salamat, Reyes! Happy cooking! I'm Kiana Reeves, and Ako naman po si Scott Longboy. so we are the owners of... Celeb Cafe. Yes, mag-business partner kami and partners in life. Wow. For life, ayaw mo? Parang ayaw mo eh. Sige na nga, wag na. Pareho naman kaming, ako mahilig ako magluto. And then siya naman is, mayroon silang family business na food din. So, ano kami na yung pang patay ng oras namin, why not magtayo na lang tayo ng business para hindi tayo mag-aaway ng mag-aaway. So, yun pala, lalo kami nag-aaway na nag-aaway. Kasi pareho kaming pagod. Mas matindi. Ay, ito yung isa sa bestseller namin, Korean Luncheon Meat. Isa siya sa isasama sa silog overload. Mamili lang sila tatlong silog, tatlong ulam. O, yung bestseller namin is tapa, and then embutido, and then ito, Korean Luncheon Meat. Concept kasi namin, nagkakape ka, so relax, parang bahay lang siya. Then, tinernuhan na lang din namin sa mga food meal namin. Mga silog-silog, mga pasta. Yun talagang mararamdaman mong nasa bahay ka lang. May mga pizza kami, may mga Yung mga pika-pika din. Siomay, pasta. lumpiang Shanghai, pasta. Parang pang breakfast siya, pwedeng snacks, pwedeng pang midnight snacks, ganon. Kasi magiging coffee bar siya. Coffee Kasi bar sa ngayon, coffee pa lang kami. So yung yung design dito, minsan, kadalasan nga lagi niyang pinupuna, wag yan. So, mag-aaway na kami maliit na bagay. Kasi ikaw na dyan. Ikaw naman lagi yung nasusunod. Syempre, ako pa rin ang masusunod. Hinayaan ko na lang. Hanggang hinayaan na niya ako na ito yung, kasi naririnig naman niya sa mga customers namin na, uy, ang ganda ng design, parang sa bahay lang, parang ang cozy, parang ang lamig tingnan, gano'n. So, siguro naniniwala na siya sa design. Naniniwala ko. na lang ako. Kaya hindi na siya nang babash sa akin. Ang task naman niya dito is siya yung taga-timpla ng coffee, milk tea, at saka fruit tea. Kasi nag-training talaga kami noon. Pag silog overload, 2 rice siya. Kung sa Bisaya pa, gigisangag na ang bahaw. Gawin nating 2 itlog kasi overload siya. And then, i-ano na natin tong tapa. So, ito yung embutido. And then, Korean Luncheon Meat. Silog overload. O, di ba? For our next Fresh Farm Facts, gusto malaman ni Ning na kulangga kung ano ang pwedeng iluto sa 100 peso budget na ulam for kids. Here are certain ideas. Personally, ako mahilig ako gumamit ng itlog.
Itlog for me is yung parang cheat ko when it comes to providing healthy meals for my family. Very economical, affordable, and packed with nutrients. Yan yung isa sa mga pwede mong isama sa menu cycle mo. Pwedeng everyday yan or 3 times a week. And of course, paggamit ng mga napapanahong gulay. Yun yung mga pinakamura, pinakamasustansya, at accessible sa mga lugar sa angmang probinsya ka sa Pilipinas. Hello po mga ka-food explorers. Ito po ang ating bestseller na spinach pizza. Oven lang po ng 20 to 25 minutes. Kaya namin naisip yun dahil more on mga kaibigan namin, syempre nasa showbiz. Kaya yung iba nga sabi, pwede po bang pumunta dyan kahit hindi celebrity? Kasi nga nakikita nila, baka isipin na for celebrity lang. So, naman, syempre hatak din kasi pag may mga artista. Nasa naman ako, nasa House of Lies, nagtitaping ako. Kaya nag-usap-usap sila dun mga co-actors ko na pupunta sila dito daw. Sila Beauty Gonzales, sila Chris Bernal, Direk Jerry Sinene, pasyal daw sila dito. Mapapanood nyo ako doon every Monday to Friday at 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Ayun mga kapuso, luto na! Anong tawag ko sa kanila? Food explorer. Yan! Hello po mga ka-food explorer. Ang gagawin naman po natin ngayon is yung peach fruit tea. Nakapag-prep na po ako kanina ng jasmine fruit tea. And pipili po tayo ng flavor. Ang bestseller po is yung peach po natin. Very refreshing po siya, lalo sa mainit na panahon ngayon. And next po is yung fructose naman. Hindi po siya ganun katamis kasi yung drinks po natin. Taiwanese drinks po siya. Shake lang po natin. Pag nag-bubbles, okay na po siya. Lagyan lang po natin siya ng singers. 1 scoop lang po. Ready na po siya. Ito na po ang ating peach fruit tea. Ang next naman po natin is yung bestseller din natin na hazelnut iced coffee. Ang una-una po, syempre, creamer. Lagay naman po natin hot water. Mix na po natin siya. Ice po. And yung coffee po. Hazelnut iced coffee. So, ito naman yung budbud natin. Ang iba, hindi nila alam ano yung budbud. Akala nila yung kakanin. Ipakita natin kung bakit siya tinawag na budbud. So, ito yung Hungarian. Ito yung bestseller. Kasi sa budbud kasi, pwede kang magpili pa rin. May mga choices kami. Ang main talaga ng budbud is lechon kawali at saka scrambled egg. Kahit anong ano pa yan, kapartner, basta ito yung pinaka-main ulam. Then mamili na lang sila, Hungarian, parang silog din. Hungarian, lumpia, yun, same pa rin sa, sa silog. Ang kaibahan lang dito, kasi scrambled egg, hindi siya sunny side up. Tinawag siyang budbud kasi yung kanin, unahin mong i-serve yung kanin, then ibubud mo lang yung mga ulam. Then, ilagay sa gitna ang scrambled egg. Ito na yung budbud Hungarian natin. Ayan. Siya nga pala mga kapuso, may good news ako sa inyo. Alam nyo ba na nagkaka-award na ang Celeb Cafe? Yes! Wow! Oh, thank you ka. Ayun, maraming salamat po kay Sir Richard Ninyola sa 3rd Philippine Trending Brand 2026 Cafe and Resto Bar of the Year po. Thank Salamat you, po. thank you. Sana every year mayroon kaming ganito. Masanla ba to? Food Explorers, follow nyo po kami sa aming Facebook page, Celeb Cafe, and sa Instagram naman po, Celeb_Cafe. For our last Fresh Farm Facts, humihingi ng tips si Florinda Santos Bauto kung paano raw ba mape-perfect ang ginisang bagoong alamang niya. Miss Florinda, ganito lang po yan.
Ako, ang personal na ginagawa ko is dinadamihan ko ng kamatis, sibuyas, bawang at luya. Ginigisa ko to ng maigi para magsama-sama yung umami na meron dito sa mga aromatics natin. Saka ko nilalagay yung aking bagoong alamang. And of course, I also add in vinegar. I think that's very essential lalo na pag gusto mong mas masarap, mas buo yung flavor. Konting sugar of course, para kumpleto meron kang salty, umami, sour, and a bit sweet. Ayan, sana nakatulong ako sa mas masarap mong ginisang bagoong alamang. Thanks and happy cooking, Florinda! Yes, hello mga kapuso. Ayan, it's me, Cheska Fausto from Bubble Gang. At today, isi-share ko sa inyo ang pamanang recipe na pinamana pa sa akin ng lola ko tsaka ng mom ko. Dinuguan with a twist. So may pagka-Bicol twist siya dahil mamaya-maya may gata tayong isasama sa ating dugo. At ituturo ko yun sa inyo for today, mga ka-food explorers. Let's go! Pork blood ito, mga kapuso. Kumbaga magmamarinate tayo dito ng mga ingredients pa. So unang-una, lagay natin ng maraming garlic. Isa sa mga natutunan ko sa lola ko and of course sa mom ko is to measure from the heart. Secret ingredient na ngayon hindi na po siya secret, mga ka-food explorers, i-share ko sa inyo is that we put oregano. Actually, mostly mga Zamboangueños, they do put oregano leaves. Yun. So, I think it comes from that. And then, mix muna natin to ng konti before we put the vinegar. Kasi pag nilagay na natin yung vinegar, hindi na muna natin to pwede i-mix. And then next is the vinegar. We have pork liver. So, ikakat natin siya into strips. And then we also have pork baga or lungs. And then we also have pork intestines. So, magmi-mince lang tayo ng garlic. Ganyan lang siya kadali. Pag ito talaga masarap, yung luto ko, pwede na talagang mag-asawa. Ano ka dyan? Oh, ilabas natin yung mantika ng ating pork liempo. Para ito na rin yung mantika na gagamitin natin later on. Hindi na tayo magdadagdag masyado. Ayan na. Nagmamantika na siya, mga ka-food explorers. We put the garlic, a lot of it. Okay, and then onion. Okay. Pwede na natin ilagay ang ating mga lamang loob. Liver na half-cooked. And then, all of this. Uy, ang dami, no? Exciting! Maglalagay tayo ng laurel. Couple of it. Pepper and salt. Yan. Alam nyo, na-miss ko tuloy yung lola ko. Lola ko is unfortunately nasa heaven na siya ngayon. Talagang I grew up with her, the same household. And tuwing na pinapagalitan nga ako ni mama, pinapalo ako. Kasi traditional din yung mom ko. Pinapalo niya ako, lola ko, yung parang, ay hindi, apo ko yan! Mas mahal ko ang apo ko kaysa sa'yo. O, ganon. Pwede na natin ilagay ang ating blood mixture. So, yung mga curds na yan, masa-strain yan natin, mga ka-foodie. So, you don't have to worry. Kumukulo na nga ang ating blood. So, now, lalagay na natin ang ating twist, which is ang gata. So, ang anong ginagawa ng gata, it makes the dinuguan a bit more creamy. Ayan, may different taste profile din siya. And of course, it makes it silky, ang ating sarsa, ang dugo. Yummy! Yan, so magpa-plate na tayo, mga ka-food explorers. Nakakatakam. Yan, pag gusto nyo medyo may pagka-spicy siya or something. Mga ka-food explorers, kasama ko yung mom ko! Hello! Yeah. So, ngayon, first time ko matikman yung dinuguan niya. Okay, cheers! Cheers! Do you like it? Yeah, I like it. Yeah! Sabroso.
Sa totoo lang, na-pressure ako kanina kasi obviously she's here para i-taste yun. Parang kinabahan ako. My lola is the best sa cooking niya, but it's close, pretty close, and I'm super proud of it. Kaya I hope I make her proud too. Ngayon naman, isa sa pinakasimple at madalas nating ginagawa sa bahay, ang tinatawag nating sautéing. Now, for sautéing, small amount of oil, tapos high heat. Again, same with searing, gusto natin naririnig yung pag-aaway ng mantika, ng init ng pan, at saka yung ingredient na nilalagay mo. So we have here our tomatoes. Again, nandun natin ang onions. And some garlic. Lalagay ko lang yung ating carrots. Season natin ng konting salt and pepper. Yung ating corn and yung ating green peas. And that is how we saute. Perfect combo talaga ang sauteed veggies at ang ating shallow fried chicken breast. Pwedeng-pwede nyo na itong isama sa inyong healthy meal plan.